Hello, good morning. Araw ng Bagyo. Today is July 20, early in the morning. Hello sa mga team replay kasi malamang wala nang manonood sa akin ngayon. So anyway, ang importante po sa ngayon ay pag-usapan natin itong napakahalagang bagay para sa ating bansa. Ito ay patungkol sa impeachment. Ang impeachment na pag-usapan natin ito ay itutok natin sa ginawa ng House of Representatives. Ano ba yung ginawa ng House of Representatives? Hindi nila masagot-sagot ang mga tanong ng Supreme Court na pinapasagot sa kanila. Ang sagot nila, pabalang. Nako naman. So, dapat ito ay i-contempt. Ininsulto nila Supreme Court. I-contempt si Luistro. Sino pa nga ibanggitin natin, ipaghanapin ko kung sino mga ano nito, yung tinatawag na mga impeachment prosecutors. Sino ba? Si Dilima, kasama. Sino-sino? Si Romeo Acop, isama din. Si Jinky Beatrix Luistro ng Batangas, 2nd District. Si Ramon Rodrigo Rods Gutierrez, One Rider Party List. Si Joel Choa, na nagpapatayo ng mga may malversation na tinatawag na ipakulong sa 15 years sa pagpatayo ng barangay hall sa kalsada. Si Raul Angelo Gil Bungalon, wala na ito natalo ito Tapos si Loreto Acharon, wala, natalo rin ito. Si Marcelino Nonoy Libanan, isa pa ito. Walang prinsipyo. Si Arnan Panaligan, Oriental Mindoro 1st District, former mayor and governor with legal background, si Joe Arnan Panaligan. Isabel Maria Bel Zamora, San Juan City, lawyer from political family, daughter ni Ronnie Zamora, number 1 sa Baric Santos si Ronnie Zamora na tatay niya. Lawrence Defensor, Iloilo, hindi ito magaling, mas magaling si Miriam Santiago dito sa pamangkin niyang ito. Tapos si Jonathan Keith Flores, taga Bukidnon, sa sunod mga taga Bukidnon, huwag niyo na iboto ito. Bakit? Ang rason po, ay ganito, ininsulto nila po yung Supreme Court. Ininsulto nila sa kanilang sagot. Ano man sagot nila? Pero bago natin tunghayan ang sagot nila, i-plasta ko muna sa inyo ang utos ng Supreme Court. Ito po yung utos ng Supreme Court. Asan ba yan? Ito ang utos ng Supreme Court. Ipalabas natin. Ito yung utos ng Supreme Court sa GR number 278353. Sara Duterte versus House of Representatives et al. Pagkatapos, GR number 278359, Attorney Israelito Torion, Martin Dilgra, Attorney James Reserva, na si board member ng Agusan del Sur. Kaibigan ko to, roommate ko to sa MSU Marawi. Tapos versus House of Representatives. Ito po yung utos ng Supreme Court. Palaki natin. Anong utos ng Supreme Court? Ito po. In order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents to submit the following information under oath. Under oath, kailang sumpaan pa nila. Pag magsagot sila, kailang sumpaan nila. Bakit pala kailangan sinumpaan? Para po, pwede sila pananagutin kung may kasinungalingan sila. Pwede silang ikulong kung may kasinungalingan sila na sasabihin doon. Yan pong ibig sabihin ng verified. So, atin ngayon titingnan ang kung anong mga utos. Ito yung utos. Atin ngayon titingnan ang kung anong mga utos. To submit any relevant documents
kung saan, kung sa English pa, the status of the first 3 complaints. Ano ang kalagayan ng unang 3 reklamong impeachment? Alam mo, bago ko itutuloy, tandaan naman natin, may 3 impeachment. Nang una ay sinampa noong December 2, 2024. Tapos ang pangalawa ay sinampa December 4, 2024. Ang pangatlo sinampa December 19, 2024. Ang pangapat sinampa February 5, 2025. So, ang tanong na Supreme Court, ano ang status ng 3 reklamo ng impeachment? So, anong isasagot nila? Kung status, anong kalagayan? Anong kalagayan? Ang unang kasunod na tanong, ano yung mga eksaktong petsa sa 3 reklamong impeachment na sinampa ng private citizens at na inendorso ng mga kasapi ng mga miyembro ng Kongreso? Tinatanong ang petsa, eksaktong petsa ng reklamo. So, iyan ay dapat ang sagot nila. December 2, 2024 ang isa. December 4, 2024 ang pangalawa. December 19, 2024 ang pangatlo. Dapat ganun ang sagot nila. Okay? So, sa status, ang tawag dito, dismissed? Paano? Archive? Ano sasabagin lang? Letter C, as to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on whether or when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. So, tinatanong sila kung may kapangyarihan ba ang Secretary General ng House of Representatives na upuan o siya na bahala magsabi kung kailan niya ibibigay sa speaker ang kopya ng reklamo. Meron ba nun? Yun ang tanong dyan. Mamaya sisain natin mga sagot nila. So, next. Pang-apat na tanong ng Supreme Court sa kanila. As to the complaints filed by private citizens, the basis and the authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. Sinasabi, pinigi sa kanila kung may authority ba ang Secretary General na i-refuse na hindi transmit. Kasi alam na ng Supreme Court na hindi tin-transmit. Kaya tinanong sila sa mga House, mag-submit kayo ng inyong sagot sa sumpaan ninyo kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na hindi i-transmit ang impeachment complaint. Yan. Letter E, pang-5. As to the complaints filed by the private citizens, and regardless of the legal positions of the respondents, the number of session days that lapse from the time the complainants were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. Naku, specific na tanong. Tinatanong lamang kayo. Paliwanag sa amin kung ilang session days na ang lumampas. Mula nung araw na sinampa ang mga impeachment complaint hanggat sa ito'y tinransmit sa House of Representatives. Yun ang tanong. So letter F, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared? Sino ang sumulat ng articles of impeachment na pinurward sa Senate? Yun, matindi mga tanong, ha? Letter G ang tanong. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, kailan ito ipinaikot ang kopya sa bawat member na pumirma? Grabing tanong. Simpleng tanong, pero mahirap sagutin. Na letter H. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate,
when it was circulated to the members of the House of Representatives, kailan ito pinaikot sa mga kasapi ng House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for its article charge, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse it or not. Letter I, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate and as to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Z. Duterte was given the opportunity to be heard and the evidence shared with the members of the House of Representatives. Letter J, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse o basahin the charges and the evidence before affixing their consent. At as to the articles of impeachment transmitted to the Senate when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. Nako. O, non-extendable of 10 days. Paano ngayon yan? O, tingnan natin. Ang sagot nila, isa-isahin natin ang sagot nila. Ito po ang sagot ng House of Representatives. Ayan. Ito ang sagot. Umulan, bumabagyo. O, ito ha. O, ito, inirelease ang balita ni sino to? Ni Princess Abante na spokesman, anak ni Congressman Abante, spokesman ng House of Representatives. House answers EC Supreme Court order to give info on Duterte impeachment. Nako. O, paano nasagot? Basahin natin. Manila, Philippines. The House of Representatives has complied with the Supreme Court order to give information and documents on the impeachment of Vice President Sara Duterte under oath. Its spokesperson, Princess Abante, said on Saturday. The EC's July 8 order was the result of petitions filed by the Duterte and other lawyers seeking to stop her impeachment trial. So, yung tinatawag ng order na yon ay resulta ng aksyon ng Supreme Court na may kinalaman o may kinalabtanan sa petition nga pinail ng nila ni Sara Duterte at saka Mindanao lawyers. Okay. July 8, pinalabas ang order ha. In a statement, Abante, Attorney Princess Abante said the Office of the Solicitor General, the House's counsel, submitted the pleading online through the Philippine Judiciary Portal and served all parties through electronic service. She added that a physical copy will be submitted to the Supreme Court through personal service on Monday. So this coming 21st. The Vice President is accused of culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes, particularly her alleged misuse of 612.5 million in confidential funds. The complaints. What was the status of the first 3 complaints? Yan ang tanong ha. Ulitin natin ang tanong ng Supreme Court. Ang Supreme Court nagsasabi, nag-utos, letter A, magsumiti kayo ng status ng unang 3 reklamo na sinampa ng private citizens. Anong sagot nila? Ito po ang sagot nila. Ito ang sagot nila. The complaints, what was the status of the first 3 complaints? Abante said, all 3 initial complaints were included in the best order of business within 10 session day period required by the Constitution. Sagot ba yan? Anong kasing sagot yan? Pabalang. Tinatanong ka, Attorney Princess Abante, kung ano ang kalagayan ng 3 unang reklamo. Pag sinabi mo kalagayan, ano ang kalagayan niya sa kasalukuyan na tinatanong ka? What were the statuses of the 3 complaints at this time? Tinatanong. Dapat ang sagot mo, ano? Either dismissed or archived.
Kasi inarchive naman ninyo eh. O, wala, hindi nyo inaksyonan. Hindi mo pwede sabihin na granted. So, ang pinakasagot nyo yung dalawa lamang ang pagpilian nyo. Dismissed by reason of archiving or archive. So, bakit ang sagot mo? Sagot ninyo ay all complaints were included in the order of business. Hindi yon ang status na tinatanong. Luma na yan. In-include nga sa order of business, pero ang tinatanong ang status. Kasi luma pa yan na nangyari order of business. February 5 pa yan. Ngayon ano na? July 19. Oh, July 18. Anong status ng July 18? Yan ang tanong dyan. Kasi ng July 18, February 5 pa lang, inarchive na ninyo. So, wala na. Tapos na yung order of business. Ibig sabihin po, yung sagot ninyo na ginawa ng Solicitor General ay pabalang. Ano bang klase ito? Hoy, Attorney Darlene Berberabe. Anong klaseng sagot yan? Ayusin mo nga yan. Kaupo mo pa lang eh. Nawala tuloy ang respeto ko sa'yo. Nag-apply ka pa. Dean ka pa naman sa UP College of Law. Nag-apply ka pa sa pagka Justice and Supreme Court. Anong klaseng utak meron kayo? Pasensya na, Attorney Darlene Berberabe. Anong klaseng sagot ito? Ang pipilian yung sagot po, Attorney Darlene Berberabe, wala na kayo ibang sagot, may isasagot yan. It's either dismissed, ang tatlo, binasura nyo, o di kaya inarchive nyo. Kasi nag-resolution kayo noong February 5, i-archive at inaprubahan. Ha? Inaprubahan. Kung pa nga nag-motion nun, si Manix Kurap Dalipi. Oh. Himbuti na hindi nanalo sa Zamboanga City pagka-mayor. So ngayon, ano naman ang pangalawang tanong? Ang pangalawang tanong, the exact dates. Kailan talagang eksaktong petsa na ang petsa ng reklamo na sinampa ng tatlo. Ang tinutukoy, tatlo ha? O, basahin natin itong sagot nila. Ano ba ang sagot nila? Ito, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House representatives effectively, hindi naman yan ang tinatanong eh. Anong petsa? Sinampa na petsa ng reklamo. O, ito, tama itong sagot nila. Pagkasunod. The first complaint was filed by civil society organization and endorsed by Akbayan Party List Representative Percival Sindanya on December 2, 2024. Mali pa rin ang sagot. Ang tanong, anong petsa ng reklamo? Hindi ang endorsement. Anong klase? Ang sagot nyo, endorsement, in-endorse ng December 2. Ang tanong, ano ang petsa ng reklamo? Hindi kung ano ang kailan in-endorso. Nako. O next, sabi nila, the second was filed by progressive groups on December 4, 2084. Hoy! And it was endorsed. Hindi yan ang tinatanong. Hindi yan tinatanong kung kailan pinail. Ang tinatanong kung ano ang petsa ng reklamo. Although, ang petsa ng reklamo ay tama, December 4, pero hindi yan ang responsive na sagot. Ang responsive na sagot, the second complaint was dated December 4, 2024. Ganon dapat ang pagsagot. Hey! Saan ba ka kumuha ng isip nyo ng kapal na mukha? Saan kayo humiram? The third complaint was filed by religious groups and non-governmental organizations, lawyers on December 19, 2024. Ito na naman ang binigay nyo petsa, yung petsa na pag-file, hindi petsa ng reklamo. Ano ba kayo? Saan ba kayo kumuha ng utak nyo? Ininsulto niyo Supreme Court eh. Hindi niyo sinusunod ang utos sa Supreme Court. Sinabi pa daw, the fourth
complaint was endorsed by 215 House members on February 5. Ito na naman, ang tinatanong ang petsa, hindi yung endorsement kung kailan. Naknawets. Ano ba klase itong mga dapat sa inyo i-contempt? Next. The House stands by its position that all four impeachment complaints were handled in full compliance with the Constitution. Hindi naman tinatanong kung na-handle niyo full compliance o hindi. Ay, saan ba kayo naghumiram ng utak ninyo na walang laman? Tingnan ninyo, balikan natin uli ang tanong ng Supreme Court. Ha? As to the complaints filed by private citizens, ang tanong kung may Secretary General ay mayroong authority mag-transmit o hindi. Hindi tinatanong kung na-handle properly o hindi. Saan kayo nakakuha ng ganong sagot? Ang letter D, ang tanong, sa mga reklamong ito na sinampa ng mga pribadong mamamayan, ano ang basihan na at saka otoridad ng Secretary General na natanggihan niya ang pag-transmit o pagbigay ng reklamo doon sa House of Representatives in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. Nako, very clear ang utos sa Supreme Court. Ha? Whether or not may kapangyarihan, ang sagot ninyo mali. Ano sagot ninyo? The House stands by its position that all four impeachment complaints were handled in full compliance with the Constitution. Mali! 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 Nako. Grabe kayo. Next, na sinabi ng Supreme Court. Ay. Sunod na tanong sa Supreme Court. Sa mga reklamo na sinampa ng private citizens o di kaya pribadong mamamayan, ito na, nabasa ko na yan. Ano ang authority na itanggihan ang pag-transmit? So, wala, hindi sinagot ito. Hindi sinagot. Next, hindi sinagot ng House of Representatives. Next, as to the complaints filed by the private citizens and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days that lapsed. Ilang araw na session days ang namampas? Ang tanong. Tingnan natin dito kung may sagot sila. Discretion. The EC directive, sabi ng House of Representatives, the EC directive also sought to clarify whether House Secretary General had discretion on when to transmit and those impeachment complaints to the Speaker. Ang sagot nila, in the compliance, the House emphasized that with utmost respect to the Supreme Court, it was asserting its exclusive authority over its internal deliberative function, an authority grounded on the fundamental principle of separation. Ibig sabihin po, ang sagot nila, hindi nila sinagot kung may kapangyarihan ang Secretary General na mag-transmit o di kaya tanggihan. Hindi nila sinagot yan. Ang sinabi lang nila, hinihingi na sa Supreme Court na respetuhin ang House of Representatives kasi po, sabi nila, ay may kapangyarihan sila magdetermina kung ano ang gagawin nila sa kanilang pag-transmit o hindi. Mali, mali, mali. Bakit po mali? Ito ilabas ko ngayon ang Constitution natin. Ano nakasabi sa 1987 Constitution? Ito. So, ang sabi nila ng Kongreso ay hindi nila sinagot kung may kapangyarihan o wala. Hindi nila kasi masagot, kaya pabalang ang sagot. Yan ang pinaka-problema nila. Sinasabi sa 1997 Constitution, siguro ilagay ko muna dito. Ipakita ko. Ito, 1987 Constitution. Anong sabi rito? Article 11.
accountability of public officers. Ang sinasabi dito sa Section 3, Paragraph 2, a verified complaint or of impeachment for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizens upon a resolution of endorsement. So, may be filed by any member or citizen endorsed by the member, which shall be included na isama sa pag-usapan in other business within 10 session days. At pagkatapos, ibig sabihin, mula ng pagsampa ang pagbilang ng 10 araw. Ngayon, saan nanggaling ang sagot ng House of Representatives na gano'n na respetuhin daw karapatan nila na magsabi kung paano nagagawin sa impeachment? O, ito naman, tingnan natin. House of Representatives, impeachment rules. Ito. Pagdating po sa saan ba yun? Legislative. Ito. Download Center. House of Representatives. Ito, pakita natin na nakita ko na. Itong House of Impeachment Rule. Ang tanong, paano ang treatment ng House of Representatives sa 10 days? Ito, 10 days. Ito, filing and referral of verified complaints. Sabi ng House of Representatives, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member, sinabi nila, shall be filed with the Office of the Secretary General. Okay lang yan, pagbigyan natin, na doon i-file. Saka sinabi pa nila, and immediately refer to the Speaker. Wala silang nilagay na 10 days. Dapat sa Speaker ibigay. Kaya, itong sinasabi nila na may kapangyarihan ng Senate, ang House of Representatives, na huwag silang pakialaman ng Supreme Court kung ano ang kanilang gusto mangyari sa proseso nila, particular sa 10 days. Ito pa. Nakalagay ito, ang sa 10 days naman sinabi, the Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt. Ang ginawa nila, binaboy nila. Sinabi ng House of Representatives na ang pagbilang ng 10 araw ay mula sa araw na natanggap ng Speaker. Kamali-mali naman ang sinabi sa Constitution kung kailan natanggap ng Secretary General. Doon ka magbilang ng 10 araw. Ang kanila kung kailan binigay ng Secretary General sa Speaker, doon sila magbibilang ng 10 araw. Ngayon, dahil yan ang batas na ginawa nila, ang tanong ngayon, tama ba yan? Ang sagot, insulto din sa Supreme Court. Bakit? Ang utos ng Constitution ang pagbilang mula sa pag-file, hindi mula sa pagbigay kay Speaker ang pagbilang ng 10 araw. So kung ganon, ibig sabihin, gumawa ng hakbang ang House of Representatives na ang bilangan ay mula sa araw ng pagtanggap ng Speaker. Ngayon, hindi binigay ng Constitution ang kapangyarihan na ganon. Ang sabi ng Constitution, ang pagbibilang ay mula sa araw ng pagtanggap ng Secretary General. Ano ibig sabihin ngayon? Yan ang tawag namin na ultra vires. Pag ultra vires, zero na yan, void from the start, grave abuse of discretion. Zero. So, ibig sabihin, ang ginawa ninyo, dahil ganun ginawa sa unang 3 reklamo na binangko ninyo,
Inupuan ni Secretary General at wala siyang authority dahil ang utos ng Constitution ay pagtanggap ay ibigay niya na kaagad sa Speaker in 10 session days, ay hindi niya ginawa. Nako naman, dapat i-contempt ang mga ito. Ay, nako. So, yan po ang ginawa nila. So, kababuyan talaga. So, ngayon, balik naman tayo sa kasunod na utos ng Supreme Court. Ano sunod na utos sa Supreme Court? Ang tanong naman dito sa Supreme Court. So, ang tanong, hindi nila nasagot kung ilang buwan na session days na ang lumampas. Nako. Kung ganon, bakit di na sinagot? Kasi, laban sa kanila. O ngayon, para malaman nyo, kung ilang araw na lumipas, aking i-upload dito ang aking pagbibilang kung ilang araw. Binilang ko ito sa pamamagitan ng pagbilang isa-isa sa lahat po na session na nangyari. Ito po yun. Ito po ang session days na nangyari. Ako na lang sasagot para sa kanila. Ba't hindi nila sinagot? O, nakita nyo? Palakihin natin. Ang unang session day ay nangyari noong December 2, 2024. Ang pangalawang session day ay nangyari noong December 3, 2024. Ang third session day nangyari December 4, 2024. Ang fifth session day nangyari December 10, 2024. Ang sixth session day nangyari December 11, 2024. Ang seventh session day nangyari December 16, 2024. Ang eighth session day nangyari December 17, 2024. Ang ninth session day nangyari December 18, 2024. Ang 10th session day nangyari January 13, 2025. Ang 11th session day nangyari January 15, 2025. Ang 12th session day nangyari noong January 20, 2025. Ang 13th session day nangyari noong January 21, 2025. Ang 14th session day nangyari noong January 22, 2025. Ang 15th session day nangyari noong January 27, 2025. Ang 16th session day nangyari noong January 28, 2025. 17th session day nangyari February 3, 2025. 18th session day, 18th, nangyari noong February 4, 2025. At ang 19th session day nangyari noong February 5, 2025. O, laban? Ibig sabihin, ang December 2, lampas na. Ay, nako. Ito na naman tayo ngayon. Titingnan naman natin yung utos sa Supreme Court. Sa letter F, as to the articles of impeachment na natinransmit sa Senado, sino ang gumawa? Sino ang sumulat? Yan ang tanong ng Supreme Court. Ang problema, dito sa kanilang nilabas, wala silang sagot kung sino sumulat. Kasi sinabi niya, another point of clarification made was whether House members had time to peruse. Ito naman isa, tinanong sila kung may oras ba sa pagbabasa ang lahat ng mga pumirma. Nako, sinabi lang nila time to peruse mayroon daw. Pero hindi naman lang dinitalye kung paano nagkaroon. So, paano yan? Hindi nyo sinagot. Next question. As to the articles of impeachment, hindi nga sinagot kung sino gumawa. That was transmitted to the Senate when kailan ba to inikot sa lahat ng member na pumirma ng House of Representatives o sa lahat ng members ng House of Representatives? Walang sagot. Kaya i-contempt na naman. Tanong sa articles of impeachment na pinurward sa Senate, yung pang-apat, kailan ito inikot sa mga member?
na bago sila pumirma na may kasamang mga ebidensya. Hindi rin sinagot yan. Letter I, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate and as to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara C. Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. Wala rin, hindi ang sagot na dito, pabalang din. Sanabi na, hindi na kailangan kasi sa impeachment trial, makikita naman niya yan. Magkaroon din siya ng pagkakataon. Kita mo, bastos na pagkasagot. Next, as to the articles of impeachment na tinrasmi sa Senate, kung ang bawat member ay nagkaroon ba ng panahon na babasa ang bawat pahina at lahat ng ebidensya, hindi din nila sinagot. Naku, patay tayo niyan. Next na tanong. Ang article impeachment ba na pinasa niyo sa Senate, kailan ito na-include sa order of business? Hindi rin sinabi. Nak ng wits. Paano ba ito? Iko-contempt na, i-contempt si Jinky Luistro. Ha? Si Romeo Acop. Si Ramon Rodrigo Rod Gutierrez, i-contempt din. Si Joel Chowa, i-contempt din. Si Raul Angelo Gil Bungalon, ay wala na pala to, natalo. Lorito Atzaron, natalo rin. Marcelino Nonoy Libanan, ito, i-contempt din ito. Arnan Panaligan, i-contempt din. Isabel Maria Bel Zamora, i-contempt din. Lawrence Defensor, i-contempt din. Hindi kasi Miriam, ha? Jonathan Keith Flores, i-contempt din. Sama mo na si Shell Jokno, contempt mo na rin. Lila de Lima, i-contempt nyo na rin. Nako, paano ba ito? So ladies and gentlemen, nakikita nyo na po ang lahat. Magbabasa na lang po ako ng shout out. I'd love to hear your thoughts on the message of Paulo Tantocos mother po. Sige, mamaya. Pagkatapos ito, yun naman po. Puro baboy ang huwis ng Kwarta Suprema. Ben Reclamador, Mr. Romualdez Tambi. Yaw, tiradorin na yan. Tiradorin na yan si Romualdez, si ano. Jigger Yarte, Mr. Romualdez Tambi, huwag ka ganyan, Sir Toto. Dami namin iiyak niyan. Nalulista Tambi supporters. Ganun ba? Ay, Jagger Yarte, DDS Senator, masaya sa kanilang korupsyon dahil ni Digong. Hindi naman siguro. Jigger Yarte, wala nang pag-asa ang taong bayan kapag hanggan ang sabunganga ng ating tapang. Problema kasi, Jigger Yarte, yung susihin mo yung idol mong mga congressmen, sila ang nagsira ng lahat. Si Ben Reclamador, sinagot na lahat, pati na yung mga posibleng itatanong po. Sinagot, hindi po sinagot eh. Ang problema natin, hindi sinagot eh. Jigger Yarte, tao bayan na magiging bulag bingi sa katotohanan dahil sa ating kaduwagan. Antonio Arubang, papurol ng utak, magkaroon pa ba ng matatalino at kagalang-galang na politika ang bansa natin? Wala na. Banana Republic na tayo. Ben Reclamador, Mr. Tambi, lang naniniwala sa iyo, Engineer Toto. Si Mr. Tambi, ganun ba? Si Ben Reclamador, nasaan pong binabasa mo, Engineer, sa Constitution na rules? Ito, ipapakita ko. Huwag ka mag-alala, ipapakita ko. Jigger Yarte, ang taong bayan ay ginigisa sa sariling pera para makakulong. Katulad kay Lila de Lima, makukulong na walang katibayan. At naman, pabor naman ako sa Jigger. Talagang pabor naman ako kay Lila de Lima. Ang makabagong Pilipino ay corrupt. Ben Reclamador, sa pag-aksyon sa first na impeachment complaint, meaning to say, ba, Engineer Toto, na hindi na sila pwede? Yes, hindi na po. Hindi na pwede tumanggap kasi gano'n hindi nila inaksyonan. Kaya spesihin ninyo, yung unang reklamo pa lang, kung iyon na pinurwad nila sa Senate, wala nang problema sana. Halos wala matitinong Pilipino nakatira sa Pilipinas. Meron pa naman siguro si Jigger Yarte matino. Yan ang natin. Total, hinihingi ni sino nang hingi. Ito po yung konstitusyon natin. Di ba, kinakon ko na, ito yung konstitusyon na nagsasabi na ang 10 araw
ay mag-umpisa ng bilang sa araw ng pagtanggap mula sa citizen. Ito. Ayan Article 11, Accountability of Public Officers. Section 3, Paragraph 2, verified complaint for impeachment may be filed by member. Filed ng member. Di kaya citizen na inendorso na member. At i-include sa pag-usapan or order of business sa loob ng 10 session days. At saka i-refer sa proper committee within 3 session days. Maganda yung pagkabuo nito ni Ascona kasi at least may bilang na araw. Hindi yung sabi mo ng forthwith, hindi pwede forthwith. Dapat sinabi niya at i-trial kagad 2 araw matapos matanggap. Dapat ganun ang pagkasabi. Sa Terminal 1, pag tinanggal si Claire Castro, PCO, ilalagay naman si sa mas juicy position kagaya ni Jerwis na ilagay sa Taiwan. Grabe So, yan lamang po mga ladies and gentlemen at dapat na i-contempt ang sila ni Jinky Luistro, sila ni Romeo Acop, sila ni sino pa iba? Si Chel Jokno, si Lila De Leyva, si Ramon Rodrigo, Rods Gutierrez, si Joel Chowa, si Raul Angelo Bungaron, ay wala na to, nangatalo. Lorito Atzaron, talo rin ito. Marcelino Nonoy Libanan, Arnan Panaligan, Isabel Maria Bel Zamora, anak ni Rodi Zamora. Aroni ba yun? Yung si Zamora na secretary, executive secretary ni IRAP dati. Jonathan Kate Flores. Okay, so iyan po ang aking panawagan. Bye-bye! Adelbert Antonino, Doktor, Adelbert, ikaw ba taga dyan? Ikaw ba yung mayor dati ng Jensan? So magandang umaga po, Mayor Adelbert. Dapat binawi mo na yung corona dyan sa Jensan. At Eliseo Taparan, sir, panahon na po na baguhin na palitan ng pangalan ng House of Representatives. Yun. Terminal 1, pag tinanggal, sige, Sir Albert, Sir Adelbert Antonino, maayong gabi, magayong buntag.